Maligayang kaarawan sa ating Diyos na makapangyarihan. Nandito po ako sa inyong harapan upang ipamalas ang talento na galing sa Ama at ipagmalaki na ang Diyos sa akin ay palaging una. Ang tula pong ito ay pinamagatan ko pong panalangin. May mga kahilingan tayo na hindi binibigay ng Ama sapagkat ito'y hindi kalooban niya at meron din naman tayong kahilingan na binibigay niya in God's perfect time. Bago ko simulan, meron ditong kaunting inilaan na tanong na, ano nga ba ang panalangin para sa iyo? Saka lang ba gagawin kapag may kailangan? Gagawin lang pag nasa gitna ng kalungkutan o di kaya'y gagawin lang kasi kailangan. Bilang mga Kristiyano o anak ng Diyos, panalangin ang buhay natin. Ito ang nagsisilbing lakas sa pananampalatayang meron tayo. Kailan ka lang mananalangin kapag walang-wala ka na? Yung tipong ubos na ubos ka na pero kapag ikaw ay masaya, halos nakakalimutan mo nang kausapin siya at lumuhod sa kanya. Kapatid, ilan na kaya ang puntos mo sa kanya? Minsan pa nga, sa sobrang gutom mo antok, nakakalimutan mo nang manalangin at magpasalamat sa Ama sa buong araw na ginabayan kanya at sa mga biyaya na ipinagkaloob niya. Ang problema kasi sa ating mga Kristiyano, kapag may pinagdadaanan tayo, mas pinipili pa nating magkwento sa ibang tao kaysa ibigay lahat at kausapin si Kristo. Malinaw na ang pananalangin ay hindi kapag malungkot ka lang. Ang pananalangin ay hindi kapag may kailangan ka lang. Ang pananalangin ay walang pinipiling oras o miski segundo. Mapasaya ka man o sa panahong ikaw ay dehado, matamis man o mapait, okay ka man o hindi, handa kang pakinggan ng Ama, lalo na't nakikita ka niyang naglilingkod sa Kanya at nakikita niya ikay matapat sa gawain niya. Yung tipong bigat ka na sa problema at sabik na lumuhod at lumuha at manalangin sa Kanya dahil alam nating lahat na ang solusyon ng problema ay panalangin, di ba? May pinagdadaanan ka? Huwag mong sarilihin, kapatid, manalangin ka, walang-wala ka na. Manalangin ka dahil alam ng bawat isa na ang ating Diyos ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan dahil we know God is provider and God will provide. Wala ka nang malapitan, kausapin mo siya at handa siyang pakinggan ka, masaya ka, magpasalamat ka sa Ama. Huwag mong kalimutan na kausapin siya. Kahit na masaya ka, positive or negative ang sitwasyon mo, manalangin ka. Dahil ng Diyos ay di magsasawang kausapin ka. Minsan pa nga natin naka-question siya dahil yung hiling mo di niya pinagkaloob para sa'yo. Lord, ba't ganito na lang palagi? Ba't ako na lang? Ba't palagi na lang malungkot? Baka ikaw ng Kristiyano o panalangin pinagkakasawaan mo? On 1 Thessalonians 5:17, magsipanalangin kayong walang patid. Kung may gusto ka, manalangin ka. Kung may kailangan ka, kausapin mo siya. Dahil ng Diyos ay sasagot ng yes, no, wait. Ang sagot ng Diyos na yes para sa panalangin na will ni Kristo para sa'yo at ito'y deserve mo. At ang no, madalas dito tayo sumusuko, yung tipong gustong-gusto mong makuha yung bagay na gusto mo, pero hindi para sa'yo. Minsan pa nga, sinuway mo na yung will ni Kristo for you dahil doon ka masaya. Akala mo pa nga, di ka niya pinapakinggan pa, pero ang hindi mo alam, meron pang mas magandang plano sa iyo ang Panginoon in God's perfect time. At ang no, at ang wait, ito ang mga bagay na may kapanuhulan. Yung akala mo, di ka niya pinapakinggan minsan. Tanong ka pa ng tanong sa Kanya, Lord, naririnig mo ba ako? Nandiyan ka pa ba? Kasi yung mga bagay na nasa paligid mo, minamadali mo. On Ecclesiastes 3:1, to everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Huwag mong hayaan na dahil sa pagmamadali mo at sa kagustuhan mo ay mawala ka sa piling ni Kristo. Dahil ang pananalangin ay naghihintay at ang pananalangin ay ang daan upang tayo makipag-usap sa Ama at ating pasalamatan siya sa walang sawang paggabay at pag-alala sa bawat anak niya. Kung mananalangin ka man, samahan mo ng gawa. Samahan mo ng gawa dahil free without work is death. Ang aral ay tinuturo sa bawat hakbang na ating ginagawa. Lagi tayong nakikita ng Ama. Sa bawat panalangin, ang Diyos ay nakikinig. Sa bawat hakbang, siya'y nagbibigay ng gabay. On Colossians 4:2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Ang pananalangin ay walang pinipiling sitwasyon. Sa hirap
at ginawa ito'y sagot sa panahon, sa tuwa at lungkot, sa galak at pangungulila, ang panalangin ay gabay sa bawat paglalakbay ng buhay. Muli, ako nga po pala si Sis May. Nasa inyong harapan, hindi po ng Diyos upang ilahad ang talentong kanyang inilahan. To God be all the glory. Amen.